So, yeah, nara tayo ng Python. Magsisimula. Bukas tayo ng Chrome. What up, GN? Feel free to, no? To talk. Yeah, tanong lang. So, yeah, naririnig naman ako eh. Hello, check. And, yeah, sounds like it looks like narinig ako. Nagkukulay green yung ano. So, yeah, nakatingin na ako ng Python before, nakagalaw, but alam mo yun, like, small fix, tapos nilungan ni ChatGPT and everything. And yeah, pero like hindi ko pa alam yung Python as a like a complete language or not complete. Ang hirap yun. Like wala pa ako nabubuo from scratch na Python na like naiintindihan ko fully yung yeah. So hopefully good start ngayon. I know hindi ko matapos everything but yeah, let's try, you know. So, banata natin. Ah, Wag tayo ano, yung how to learn Python. Banat agad tayo ng how to Python, Python, to do up. Yan. Vanilla, pwede kaya yun, no? Walang to do up. Wala sanang uh, framework agad, no? Ah, Vanilla Python, to do up. Case study, building, to do up, to do ups. Ah, fully functional to do up, Vanilla JS. Ano po JavaScript, no? So, sinusubok nga ako matuto ng iba eh. Ah, create to do app with Python. Hmm. Yun. Let's go. Ito. Yeah. Daan ko tayo. Okay, yeah. Let's try. Naka-record na, no? Yeah, naka-record na to, guys. So, prerequisite before we dive. May Python na ako. Kasi nga, like sabi ko, may nagawa na ako before. Singit-singit lang. Kasi may client kami na galing siya mag-Python, no? Um, regarding sa ano to, AI. Ngayon, they need us just for the microservices, pag, pag put up ng server, DevOps, ganyan, Google Cloud and everything, Kubernetes. No? So, ito tayo ngayon. Sabi natin, Python. Python. Yan, nice. Yun, clear. Okay. So, setting up a project, do up, create a folder, okay. CD, documents, tapos, uh, mm, Python stuff, Python stuff, yan. CD, Python stuff, yan. Okay. Tapos, Cloudy tayo. Tapos, to do up, yan. CD, to do up. Buksan natin siya sa Cursor. Patulungan tayo kay AI. AI. Okay. So dito, palakihin din natin siya para makita niyo siya. Maliwanag. 1, 2, 3. Yep. Balik natin yung Chrome, Python, ENB. Wait. Pag Python lang ba tinike ko? Nalabas din yung niya, version niya. Okay. Tapos, pag Python 3, pareho lang. Okay. Yeah. Nice. So, yeah. So, let's do the thing. Python, BNB. Tapos, next is, sa source na to eh. Windows. Okay, tayo. The source.
Yan. Yun. Yun. Parang, parang ito yung environment niya ngayon, no? Kumbaga sa JavaScript, parang ah naka-package JSON na siya. No? Kumbaga, hindi yata. Ito yung parang hindi global yung mga ini-install mo. I think. No? So, let's G. Python install. PyQ. Py- Ay, oo nga pala, no? Python may G. Ayoko yan. Nope. Hindi yan tayo dyan. REST API tayo sa REST. No? Okay. Okay. So, ang kailangan natin, laktawan natin tong ano, kung natin sundin to. Yan, may ugali akong ganun, guys. You know? Like, hindi ko sinusunod ng todo yung tutorial. Ito, iba ako para, yeah, para mahirapan. Pag mahirapan ka, doon ka matututo. Eh. Okay? Yan. So, kailangan natin, okay, set window, window yan. Yan. Kailangan natin to. Task, no? Self.task. Okay? Okay. Connect, self.task. Add task, yan. Kukunin lang natin yan. Okay. So, mukhang kukunin natin, gagawin natin is REST API na agad. Tapos nag-add sa task, no? Tapos meron lang array, tapos push lang tayo siguro doon. Sige, banatan na agad natin yung fast API. No? Python fast API setup. So search kasi ako eh. Saka ano to, ito yung gamit namin before. No? Itong fast API na to. 1, 2, 3. So, yan. Fast API. Pare, bakit ganun agad? No? So, install fast API. Parang ganun. Using fast API. Getting started. Let's install Python. Okay. Fast API env. Okay. So, apply na tayo doon. Yun, ito. Kailangan natin. Alam, tip yung pang-install sa kanya sa Python. So, yeah. Guys, hindi ko super aim na ano no na ah sundan nyo ako no. May medyo bibilis ako kasi ang pinaka-aim, pwede ba ilagay rito yun sa chat? Team chat. Chat lang. Hindi, team chat pala to. Meron ba rito yung chat? Ayan dito yun. No? Dito. Yan. Tapos pwede ko itong ipin, di ba? Ayun, yun. Yan. So dito, I can put, no? Ang aim ko talaga, ah, 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 objective yan. Objective. To learn enough Python, to learn enough Python in order to build AI agent. I don't know paano ko gagawin yan step by step, but I want to build it in Python. Not sure kung magagawa ko to efficiently sa JavaScript or I have enough, or kung yung JavaScript merong enough libraries to do this. But yeah, ito yung sana yung back-end na gusto kong gawin. To learn enough Python in order to build AI agents. Yes. So, pwede natin ipin. Wala, hindi na pipin. Yeah, yeah. Yan yung trip kong gawin. So, gusto kong matuto ng Python ng mabilis. Ah, to, para makaabot agad ako doon. So, let's go. Ang ngayon, gusto kong gumawa ng to-do API, to-do app, back-end. Pero ayoko na may UI, no? I don't need the UI. Kasi hindi siya pasok sa objective ko eh. What I need is, matuto ako mag-Python, REST API, at least to-do app. Then makagamit ako ng, gamitin ko na lang itong Fast API. Search ako, okay daw yan sa REST. Then, from there, I want sana na makabuild ng ng AI agent, no? So, something na kahit simulan natin sa I will i-train ko siguro, we'll do some training using maybe narinig ko launch, no?
titrain ko siya using like may mga documentations kami sa item count ng startup ko. Tapos like sana matuto, no? Alam mo yun? I-feed ko siya nun. Tapos pag may nagpa-support, based na doon yung isasagot. Yeah, something like that. Pip install, pass API. Okay. So, halos wala na palang pagkakaiba. Sabi niya, pip install upgrade. Pwede ba to? Try natin. No? Okay. Natin mangyayari. Sira kaya yung Python. Okay. Hindi naman. So, that's G, no? Install, Python, okay, CD. Saan siya nag-CD? Tapos na siya mag-parse. Hindi. Kasi inano niya, no? Nag-source siya dito, eh. Okay. So, yun na yung context, diba? So, hello world. Ay, ito muna, itong hello world muna. Kasama to. Well, lahat na, no? Ayan. Pero matututo ka ba niyan? Panay ka copy-paste. Ay, gusto ko lang mag-run mo. Gusto ko lang mag-run. Okay. Magtagumpay. Run. Okay. UV corn. Okay. Reload, no? I think reload is ano, no? Parang watch, no? Yung parang node mo. Yung para pag may binago ka, magbabago din. Could not import main. Main dot app. So, wrong moves. Okay. Main. Boom. Okay. There you go. Sa root, hello world, no? Anong port siya napunta? 8,000. Ano? Try natin. Boom. Hello world. Yan. So, okay na, no? So, sabi niya rito, i-reload. No? I think yun yung ano. So, hello, JC, learning, pass API, and Python. Hey, let's see. O, yun nga. Karan na ganun. Nagre-run. Okay. So, we good. So, ganun gumawa, no? Ng endpoint sa Fast API. Ilang lines yun? Ang dami niyang ano eh, ang dami niyang space. Tatlo agad yan. No? So hanggang 8, no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines of code, no? Nakagawa ka na ng REST API, no? Bangis na. So, it's G, no? I'm not sure kung tama itong mga gagawin ko, pero mag-base tayo dito sa nakita natin kanina, yung to-do list. So, magagawa ko ba itong class, no? Saan na tayo mag-class, no? Hindi ko nagigets yan. Iniinit niya. Ito, nag-i-initialize, no? Pag nag-run. Okay. Nag-initialize ako. So, pwede ba yun? Like, up. Oh, ayun na nga, no? Ayun yung class, no? Ito. To do up. Ito. Pala, sorry. Tapos, yun yung ginagamit niya. So, pwede kong gawin yun, no? Pwede ako mag-initialize din without the UI and stuff, no? Okay, yeah. That's G. So, ganun siya gumawa ng class. Kunin natin yung buong class, no? Nung masahin, tapos sa kanila natin baguhin. Okay. So, tapos i-invoke natin. Tama, no? Tapos gagawa natin ng, kaso, kada invocation natin, siguro dapat sa init, no? Inisip ko, kada isang route, kasi invoke natin siya, isimula tayo sa bago, sa empty task. So, huwag muna tayo mag-class, no? Okay, task, yan. Tama, di ba? Ganun lang siya mag-declare. Ganun lang siya mag-declare. Oh, okay, wala mga bar. So, ah, ano itsura ng natin? Ano itsura ng natin? Diba? Paano ba maganda dito? Ganyan. Ganun. Okay. Ito. Yun. Yun. Tama ba? It's this comment.
Okay, hindi namatay yung server. No? So, yun nga. So, ah, task shape. Yun. So, ID is an int. Okay, it makes sense. Title, so you don't need description. Done is a boolean. So, you don't need a description. You can remove that. Task shape. So, at least, no? Okay na. Pwede natin i-ano to. Pwede pa natin ilipat to somewhere. This page. Alam ko pwede ko itong balpakin dito eh. Yun. Tapos gawin natin siyang ganito. Yan. Para mas mahaba-haba yung ano natin. Tapos ganyan natin. Tapos ikita naman natin. So, that's G. So, app.task, return task. Okay, makes sense. So yung task, dito, pag bumanat ka ng task, again, no? So, empty task. Kasi ito yun. So, yun, no? Mamaya, saka natin connect sa database, no? Chill lang. Wala naman chat, no? Pag nga sabihin kayo, guys, chat lang, ah. Nakabukas pala sa kabilang screen ko. Pati sa general ng Discord. Yeah. Mahusay na kayo mag-Python. Nakikita niyo ako nag-struggle. Feel free na, no? Feel free na, no? Feel free na tulungan ako. So, app.post, yan. Galing niya, ano may cursor ba? Create task, okay? So, basahin natin, ano? Basta-basta, ano? Pumayag kay cursor. So, create task, i-define yan yung function. I believe that's defined yung def, no? So, create task, tapos, babalahan mo siya ng task. That means ba nun yun yung body? Ay, oo, kasi ano, baka yun nga, no? Kasi naka-pass API nga pala tayo. So, ang galing nun. Hindi mo na kailangan i-accept, i-intercept yung body, no? Body.response, mag-response.body natin. So, tapos, task, oops, undefined yan, no? Wait, paano mag-define ng task sa ano? Eh, ng type dito sa ano? Task. Paano magawa yan? Create type in Python. Marunong. Report type for hints. Float. Hindi, yung custom. Ano yun? Ganun. Ay, ganon. This can be done. Hindi yan, may answers pala dito. So, type B, okay. So, kailangan kong gumawa ng sample bago ako makagawa ng custom task, custom type. Create custom type. Ito. Hindi natin. Parating tayo sa tama sa lugar. Kung hindi. Okay, so, person. Okay. Yung person. Okay. So, ganun siya. Kung gagawa ka ng class, no? Tama ba? Base model. What in the world is base model? Okay. Fix in composer. Meron to. Okay. Let's go. Tulungan mo ako, cursor. Okay. Ginawa na ba niya komplikado lahat? Okay. Ibat lang sa kabila. So, ano to? A base class for creating pedantic models. What in the world is that? Parang hindi ko trip to, guys. Ayaw mo na yun. Too much, ano, complication-est. Okay? So, pwede ba yan? Pwede ba ganyan lang? So, wala siyang parang constructor. Yan. Yon. Okay.
Makes sense, no? Suppose, tapos task, tapos create task, no? It's time para gumamit na tayo ng Thunder. New request, no? And so, Python tayo ngayon. So, request tayo. Correct. Ano to? Ayaw niya. Hatiin uli natin. Wait lang. Ah, ganyan. So, sabi niya, ayaw niya daw ng ganun. Fast API exceptions, hint, ah, bawal yun, no? Yung main.task. Is a valid, okay. Tigilan natin to. Let's remove this thing. Yeah. Okay. Tapos, and, yeah, saka na tayo mangarap ng type, no? Bulegins pa nga ako. Di pa ako marunong. Sige. Ano tayo dito? HTTP. Uh, ano to? Uh, localhost 8,000. Tapos, task. Ano to? Body. Yan. Tapos dito, dito nakalagay yung ID. Ito yun. ID, number. So, yan number. So, JSON yan, ano? So, ID, let's say, muna sa 0. Tapos, title, learn Python. No? Learn Python. Tapos, done, false. Okay? Tapos, save natin itong hindi tayo mag-ulit-ulit. Thunder client, save natin ito. Ay, hindi, dapat post. Ayun, post yan. Save. Tapos, rename, new task. Okay. Okay. Enter. Alright. So ngayon, meron tayong ganyan. Remove natin. Pwede yung way ba ng konti. So, try natin, no? Ito pala, send. Boom. Sabog. Missing query task field required. Wait. 422. Unprocessable content. So, hindi ganito. Wait. Sana yun? Fast API. Baka nagmamadali tayo masyado. So, item. Hindi siya ganon. Ganito siya. Read item. Okay. So, yung isa-isa siya. Isa-isa mo siyang i-declare. So, item ID sa queue. Okay. Makes sense. Hindi hirang frog na yan. So, mali itong ginawa ni Cursor, no? Bihira ka, Cursor. Pero, ang tanong, wait. So, item ID, wait lang item ID is, hindi. Kinabit niya sa nilagay niya sa URL. So, hindi ganun. So, kailangan pa natin access yung body. Tama? Ayun, ganito lang pala yun. Ito, tinuro niya rin pala. No? Oo, tama yung pinagsasabi ni Cursor. Sorry, guys. Sige, break natin yung from Okay, napahiya tayo doon. Sige. Hindi ko na makakalimutan yung base model na yan. Okay, sir. Okay, yan. Okay, tas mali uli, no? Isa pa. Boom. So ngayon, we can, natin yan, pwede ba ito i-duplicate? Ganun lang. Hindi, wala akong isa pang, kailangan pumunta sa uli sa Thunder. Thunder client, request, yan. So dito, tayo sa get, no? Yan. So hanggang di natin pinapatay yung server natin, meron tayong makukuha. Makes sense, no? Okay.
Not so hard. So, kailangan mo lang palang gumawa ng gano'n, ng Pydantic, para yun na yung, hindi mo na-access yung body and everything. Tapos yun na siya. We have get, we have post, no? And we're good. Marunong na tayo mag-Python, no? Tingnan natin maigi. So, ganito siya mag-instantiate. Ganito na siya mag-declare. Looks, this is an array. So, almost same sa JavaScript. This is an object, which iba yata yung tawag nila sa object. No? Tapos class, which is almost same sa class din, interface or types ng JavaScript. Sorry, kino-compare ko sa JavaScript sa inyo, alam ko. Okay? So, easy Bugatti rin siya magano. Dali lang to. Yung mahirap. So, yung get. So, somewhat, ito yung JSON niya. No? The way siya mag-access ng JSON. O the way siya mag-return ng JSON. Hindi siya mahirap. Append is something like pupush niya, no? Wait, isa pa tayo. Kung paano siya mag-append. Like, para ba siyang push or ano yung kabaligtaran ng push? Unshift, something. Yung sa JavaScript. So, learn one, learn AI, learn LangChain, RAG. Search ko RAG and LangChain ang kailangan natin malaman. Okay, false pa yan. So, 0. So, let's try to post this thing. Then, query everything. Okay, push nga. Napupunta sa dulo yung bago. Alright. So, that's the Python, no? Hooks na, no? Hooks na to. So, hindi. Meron pa tayong kailangan malaman. Call tayo ng call tayo ng API. Ano to? Meron dito ano yun? Ginagamit ko sa JavaScript dati. Take JSON. JSON, hindi. Take JSON. Okay, dito. Ang tawag doon? Yung JSON natin, public JSON natin. May users, may gano'n. Nakalimutan ko eh. Naalala niyo ba yun? Yung pang testing natin, may users, may task din. JSON, nakalimutan ko na. May emails, mga gano'n-gano'n. Diba? JSON placeholder. Ayun, ito yata. Ayun. Yes, sir. Something users. Yan. So, let's try to call API, no? Mhm. Next natin is, ito na yun. Dito. Ganyan. Tapos, learn to call third-party API and return the data using REST endpoint. Okay. Sorry. Walang tubig. So, gusto matuto mag-asynchronous call sa Python. Yung dahilan. Para gusto ko. So, yun di ba? We need to learn how to assign value on a variable, learn to create functions or methods, which ito yun. Tapos, declare a type, instantiate a function or a constructor. Ngayon, request. Ito na yan. Tapos, call third-party API. Then, possible hindi natin atakihin yun dito, yung matutunan ko na rin naman, no? Connect to a database, no? Connect, so read and write ng database. Then, voila. Dali mo na yung language. Hindi ka alam magaling, no? Hindi ako magaling. Hindi ko alam malaman. Ito yung ito yung sikat sa sikat sa paggamit ng AI, no? So, gusto natin gusto natin makuha ito. So, app that, okay.
Ano ba yan? Get, tapos user sana. Ah, tapos gawin natin itong ganito. Ah, yeah, API na lang. Hindi na, papahirapan ko pa sarili ko. Users. So dito, for some reason, nalaman niya yung plano kong gawin. Tapos nalaman niya pa kung ano to, no? So madalas na ginagawa example yun, na-train siya, na-train siya with that data. Natin, kung parang pareho ba? Ang galing nitong cursor eh. Bang. Okay. No module name request. Okay. Why is that? Ito. Ah, kailangan ko install yung request. Ba? I-install ba yung request? Ah, Python request. Hmm, okay. Ito yun, ano? Okay. In-install nga. Python pip install request. Sure. Sure thing pating. So, hindi ba mag-install? Lamig na. Pan-electrify. So, pwede ba yun? Okay. So, learn to call third-party API. So, ganun lang siya. Hindi muna natin. Paliwanag natin, no? So, yeah, the same old stuff. Paano mag-declare ng route, how to define the function. So, wala silang async await. Ano. It's just a matter of like calling it, assigning it to a variable, tapos ng kwento, ano? Di ba? So, matik na, nahihintahin niya to. This is a blocking operation wherein titigil ang putukan hanggang magkaroon to ng return. It's either an error or the data. Tapos i-return niya, JSON. Hindi ako sure kung ano yung return niya. Pero yung response niya, it looks like, yeah, may ganyan, no? Response.json. Pwede ko bang ganito? Pwede ko itong pindutin. Ayun! Ito na yun. Ito na yung powerful, guys. Ngayon, ano yung itsura ng response object? Na makita natin. Let's see. Response. Click natin to para makita natin yung mga eksaktong response letter R yung simula. Gusto ko lang makita ang itsura nito eh. Wala na. Walang definition. Wala siyang definition, no? Somewhere. Response 200, response object. Yeah. So, control log mo na lang, no? Okay? Yeah. Kasi minsan kasi, well, madalas, no? Dapat di tayo tatahimik eh. Gusto natin malaman talaga eh. Diba? Gusto mong malaman kung anong itsura nun eh. Kumbaga kung basta-basta papayag na yun na talaga yun. Python response object. Ayun, ito. Pakinggan natin ito. Ano dito? Okay. Yan, wala. Uh, Python request response object shape. Yan. Okay, ano laman yan? Tingnan natin. Yun, ito. The request response object contains the server response of the HTTP request. Okay, perfect. Looks like ito ngayon. Ayun, no? Yeah, may JSON siya. Yun yung ginamit. Okay, let's go. So, yeah, coding, close. Kung close ng connection, may content. May headers, no? Good stuff. History, hindi ko alam. Bakit may ganyan, pero yeah, we good. Response.okay, response.reason, status code, and the URL. Nice. Okay. Ganda-ganda, no? SG. So, ayun, guys. Try natin itong. So, in that way, yun. May waiting time, no? Para nag-await din. So, ito yun, no? It's the same thing. Ito. Saan yun?
Yan. Hindi, hindi. Oh, yeah. Lian Graham, no? Username Brett, which is Lian Graham, username Brett. Yeah, exactly the same thing. So, ganun lang pala siya tumawag ng API, yung third-party API. Yeah, mahalaga yan, no? Siyempre, uh, kukonect, let's say, nagtatrabaho ka sa back-end developer or Python dev, then you need to call a payment API. No? Kukonect ka sa PayPal or sa Sendit or sa Stripe, no? So you need to know how to do that in your code, no? Pero may mga safety parameters pa dyan to make sure na ang ire-respond ng JSON is ang ire-response ng call is tama, ganyan. So you just need to, check mo muna and once everything is okay, once everything's tested, yeah, deploy to prod. So, great. Lastly, no, let's connect to a database. No? Let's connect to a database. Python, Python, MongoDB. Yeah, whatever. Build a Python database with MongoDB. So, dalawa tayo. Yan. Check natin check natin itong pareho na to. Okay? PyMongo. Pareho lang kaya. What is Python? Okay. Okay. DICT. Dictionary pala yung pangalan niya. Shell, Python version. Okay. Okay. PyMongo. Same lang, no? PyMongo. So, dito na tayo, no? Sundan na natin tong ng MongoDB. So, andito na tayo, no? We don't need this Python-M because nandun na tayo sa environment. So I can just pip here. Tama ba to? SRB. Okay. Successfully. Nicer. So, let's G. Create a MongoDB database. Get databases. Connection string. My first database. Okay. So, I think kailangan natin. So, get databases. Ooh. If name. Wala akong ganito. No? So, kailangan natin itong ganito. No? So, ibig sabihin, kasi I think tinatawag na yon ng PaaS API internally. Pero, you know what? Let's go. No? Ito yung PaaS API. Yan, paano siya tumatrabaho? Yun lang, no? Pag instantiate mo siya, ayun yung niya, init niya. Ito yung init niya, di ba? Hindi. Yeah, hindi. Talagang kumonect pa siya rito. Okay. Okay, routes. Routes annotated. Hindi, oh. Ito yung mga list. Ito yung mga ano. Ito yung, hindi. Types ba to? Oh, class nga. Type nga to. Git repository. Route pa muna. Okay. Typing annotate. Type nga. Para siyang type yung class niya. Hindi ko lang tamang pinagsabi ko ha. Baka interviewin kayo as Python dev, no? Kasi nakakuha na rito yung sinagot niya. Makadali pa kayo, no? May search pa rin kayo, no? Google din. Pag may time. Yeah. So, let's go, no? Sabi niya dito, PyMongo client. Okay, let's go. From PyMongo. Okay, import Mongo client. That's good. So, that means, kailangan natin i-define yun, no? Okay. Ano yun? Get database, no? Yeah. Get database na natin. Hindi yun. Tama rin ka pa yun. So, sabi niya dito, declare ko daw muna yung connection string, which is okay lang. Ngayon, ang MongoDB ko ay nasa 222. Wala sa 2227. So, 22222. Yan.
Tapos, gawin na lang natin itong itago natin sa pangalang local to do. Yeah, local to do. Tapos, ang sabi doon, client, Mongo client, ah, return client. Ano to? Bakit may return? Create a database, for example. Okay. We will use the same database throughout the tutorial. Ito yun. Wait. Client tapos user shopping list. Teka, collection na to eh. Create a connection using, you can import Mongo client or Mongo. Return client. DB name. Ayun, DB name. Get a database. Okay. Create a database. So, ang kailangan natin is yung client, no? Get database. Wait. Okay. Collection. Okay. Okay. Mag-i-insert siya. Okay. Collection name. Okay. Sure. So, what we need is ma-initialize muna ng maayos. Ma-initialize muna ng maayos yung ito. So, so DB name, collection name, DB name, tapos kinanin niya. Okay, yeah. Sounds like very doable. Hindi na natin kailangan ng define yung get database, no? Tama? Hindi. Kinakailanganan pa rin siya. So, let's G, no? Let's G. So, ang kailangan lang dito, return natin yung client. You don't need to do anything. So, client, Mongo, return, get database underscore client. Yeah, that's the best. Tapos, ang kailangan natin dito, so dito sa task, no? Sa task, kailangan natin is client, okay? Tapos yung database niya is yan, okay? DB, hindi. So, makukuha pa natin yung collection after that. So client, get database, local to do this collection task. Okay, sounds correct. No? Tapos, i-return natin lahat ng task. So, save natin yan. Ngayon, pagka-save mo dyan, I'm thinking, natin yung Mongo Atlas natin. MongoDB Compass pala. So, dito, buksan natin yung local. Then, local ko. Meron yung dapat local to do. Local. Ano ito? Startup lang. Wait lang. So, ibig sabihin, hanggat hindi ko niraran tong get task. Pero dapat, no? Dapat sa dapat ma-initialize siya agad, no? Dito tayo. Gawin natin yun. Yung if, yung ganun. Yan. Ay, ba't ganun? So, nagagawa na siya, no? Alam ko na. Search natin. Pass API, initialize MongoDB database. Okay. Initialize muna natin. Get started with MongoDB and Pass API. So, let's G. Git. Kaya natin para makita yun. Okay. Saan siya banda ini-initialize? Yung gusto kong malaman. Connecting to MongoDB. Okay. Client. Sa ano lang, no? Sa ano lang, hindi niya na ginawa ng function. Sa global lang. Global scope niya lang initialize. So, kaya nakagawa. Kasi nagkataka ako dito. 1, 2, 3, 4. Dito wala pang local to do. Which is dapat meron na. Okay. So, possible, hindi na siya gumawa ng functions. Sa labas na lang niya initialize na. So, let's do this. Okay. Siyempre. Okay. So, dito, hindi ito kailangan. That will work. So, na-initialize na siya dito, no? Let's see, no? Ayan. Dito. Refresh.
Wala, no? Hindi niya pa ginagawa yung local to do. Ito. So, let's try. So, client, get database, local to do, DB, and everything. So, dito, tawagin natin yung task. Okay. Return tayo ulit dito. Weird, no? So, hindi pumupunta rito. Well, hindi nag-appear dito yung ano, local to do. Admin, config, item count, local. Try natin mag-add. So, ito yung pag-add. ID and everything. Hindi. Yung isa tayo. Yan. Okay. Okay. Ay! Wala pa ako sinulat dito. So, dito, DB, local to do, collection, insert one, task model dot dump. Hindi ko alam to kung ginagawa nito. Inaasahan niya, database, ano na agad siya. Tapos, nope, insert one. Ano nire-return ng insert one? Meron bang ano? Find one and update. Tapos, ano? Find one and update. Tapos, gusto ko sana yun. Tapos, upsert through. Yan. Yan sana gusto ko. So, may i-return yan. New task. Pwede yan, di ba? Yan. So, i-return niya is new task na. Okay. So, coming from database na. Hindi na yung is na. Would that work? Ito. Null. Good. So, yun nga. So, hindi siya nakakonect sa database. Ayun na. Perfect. Ay, money heist. Okay. Dali. So, yun yung local to do. So, may mali dito sa pagre-return. Okay. Set task model dump. So, tama. Na-insert siya. Find one and update ID. Tapos, upsert through. Alam ko na. Ano to? Yung new. Meron ba siyang ganun? Hindi. Upsert through. Return document. Yan ba yun? Ano yun? Wala. Return document. Ano ba to? Boolean. Yan. Of course. Siyempre. Yan. So, new task. Learn LangChain, RAG and LangChain. Okay. False. Wala. Sumabog. So, yeah. Wait. By any chance, pumasok kaya? Ayan. Pero hindi siya nag-return na maayos for some reason. So, sabi niya, type error, object ID is not iterable. Okay. So, meaning, yung nire-return niya is not something na ito. Kailangan to ng ano. So, ano yung nire-return nito? Defined, tapos kaboom, any. Okay. My goodness. Any yung nire-return niya. Okay. So, find one and update. Pag may nakita siya, upsert through, return document. So, ngayon, yung task na to, wait. Return. Bigyan mo ako ng malapit. New task. Pwede bang ganun? Okay. Two. Learn all Yama. Talaga nagka-crash pa rin. Pumasok.
Okay, tama siya. Pumapasok siya sa database, pero hindi siya nare-return. Okay, so, panahon na para ito ay itanong kay Corso. Please help me. Mabilis tayo. Okay, sabi niya. Yan, yan. So, ah, return task list. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Okay, so task, ID, task, append. No. Ganon. Collection, task list, tapos find. Yung nare-return niya, ina-iterate siya. Ah, but, but my issue is when I am trying to respond, trying to respond uh, uh, from the ano, ah, when trying to respond using ano yun? Okay, using find of uh, create task, create task, create task call. Okay, okay. Ganon. New task. Yun lang, no? Kailangan lang pala natin isa-isahin na ganon. Oh, huge stuff. So dito, kailangan lang natin i-return is ganyan, no? Hindi yan. Ano yun? Ito. So, ID. Yan. So, ID, title, saka done. Oh. So, ID. Yan. So, yan. Sabi niya rito, yan ang daw kailangan gawin. Okay. 3. Learn, ano ba? Olama, Rag, AI, no? For some reason. Perfect. Okay, yeah. Mahusay talaga. No? Hindi niya lang gusto yung format. Learn AI 0123. Ayun guys, no? So, doon. Ito na tayo. Nakagawa na tayo. Nagawa na tayo ng ah, ah, Python REST API. Tapos, close natin yan. Okay, yun, no? Ngayon, ang isa pa sa gusto kong malaman, what if no? I create a util.py. No? And, and first utility ko is, no, my first utility is title, title, uh, hindi, uh, no. Gusto kong i-uppercase yung first letter, no? Uppercase first letters. Return as capitalized. Ngayon, pwede ko bang gamitin dito yun? Dito sa create, no? Pass model dump. Okay. Okay. So, dito, pwede ko ba siyang gawin na task title? Ngayon, pwede ko ba itong i-import? Ayun. Ngayon, ah, okay. Hindi. Nope, nope, nope. How can I import uh how can I import methods from other Python files? And
Okay. Oo nga naman. Medyo tulig din eh. Dito sa baba, yan, from util, yun. So, ganun lang pala, no? From util, kaboom. So, let's try kung mag-work yun. So, task title. So, imitate natin yung task.title. Ginawa natin uppercase. Then, yep, let's try kung gagana yan. Oops, hindi yan. So, new task. Number 4. Uh, learn deep sick R1. So, let's do that. Okay, letter malaking L na doon. Let's check the database. Okay, malaking L na rin. So, that's good. Nag-work. So, marami-raming learning dito. So, we have, natuto tayong gamit ng Fast API, declare ng variables. Well, task, maaga natin sinuwo to kasi nag-MongoDB agad tayo. Connect to a MongoDB database. Declare ka ng type using class. Then, retrieve, no? Retrieve data from database. And, inserting data to the database. Returning the right format and calling third-party API. Ba, pweds na pweds. You learned stuff, no? Dali yung katubig. Pareho. Recorded ko eh. Yeah. So, let's continue. Let's jump, no? Jump tayo agad sa ano, LangChain sa Karag. Let's go. So, actually ito, pwede natin kung tignan na lang. Laking kinakain sa ano nito eh. Balik natin siya dito. Nakatamad eh. Yan. 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 Mas maganda, no? So, let's G. Dito, thank you lahat sa servisyo nyo. Tanong niya para i-close kayo. Okay, iwan natin yung call. Okay, be good. So, medyo sanay na tayong gumamit ng Python, ano? Medyo natututo na rin ako. Gusto ko nga magsulat ng maraming Python mamaya pagkatapos. Para ayoko mag-Dota. Guys, ang ganda pala ng Python. Ito gumawa ng ano. Magsulat ng maraming Python. Ang bira. Tagal ko natutunan ng JavaScript like months or even a year, no? Kaya kung failing JavaScript, kasi natutunan ko na lang. And hindi ko natutunan yung Java ng maayos. Yung C#. Yung Python, no? Yeah, spaghetti code and all. Pero napakadali nito matutunan, di ba? It's plain English. Walang ganito. Walang ganyan. No? Tapos, ang dali lang ng mga return niya. Oh, Tapos, ganyan siya, oh. Underscore. Ang tag dyan. Ang tag sa underscore, guys. Pascal, hindi. Kebab. Kebab ba yun? Hindi, underscore. Snake. Snake case, no? Yeah. Yeah. Whatever na tawag dito. Guys, kung may tanong kayo, na? Tanong kayo, no? Feel free na magtanong. Okay, so, saka mag-access ng different file. Let's go. Create rug and work with LangChain Python. Example. Yeah, that might work. Sponsored, no? Nope. Napakahirap na. Build a chatbot with rug in 10 minutes, Python and LangChain. Kasi hindi maririnig to, no? Kung papanoorin ko to, 10 minutes lang eh. Like, ganda. Meron bang
ano sa Zoom, wherein makukuha niyo yung ano nito, makukuha niyo yung sound ng, makukuha niyo yung sound ng YouTube. Wala. Huh. Ah, Zoom, Zoom, how to set Zoom settings, Zoom settings sa Jimmy Kai. Kaso nagre-record na tayo sa Zoom. Okay, Zoom settings to capture browser audio. Browser audio. Yeah. To capture browser audio on Zoom, navigate to your Zoom settings. Yes, sir. Ang lapit yun. Navigate your, ito yun eh. Navigate to your Zoom settings. Go to sharing tab. Nasaan yung sharing? Ito. Zoom workplace. Tapos settings. Sharing. Sharing tab. Share screen. Yun. Advanced. Share sound ensure is enabled when sharing your screen. Key step after Zoom settings. Navigate to sharing tab. Wait lang guys ah. For some reason. Yun audio. Use separate audio to play ringtone. Okay. Okay. Live performance audio ringtones automatically. Play sound when muting. Bira naman. Hindi, iba siya. Okay. Dali ah. Ang delete ang sulat eh. Automatically share desktop. Limit your screen share. Use TCP. Screen capture mode. Okay. Window when share screen. Maintain current size. Side-by-side mode. Share all windows. Wala eh, no? Team chat. General mo tayo. Hindi mo lang hindi general. Okay. Aha. Aha. Appearance. Team. Mhm. Video. Okay, pag no choice, pag walang no choice tayo, i-explain ko na lang yung mga napanood ko. Ano. Use separate audio device to play. Hindi ko makita guys, tatagal tayo. Tayong time. Pero hanap tayo ng YouTube. Build the rug part 1. Yes, sir. Comprehensive tutorial on building rug. Okay. Rug launching. Ito na lang. No? So hopefully, may Python code to. No? There you go, body boards. PDF. No? Yun. Nice. Nice. So may web-based loader. No? Okay, basahin natin ito. So mabilis lang. Today. Ano ba yung first word today? Hanap tayo ng maganda. This is why one of the most popular applications of LLM is enterprise. Yes, sir. To clarify, let's consider a simple example. A first-year college student, Chandler, is considering skipping to ensure he isn't privacy, like with anything these days. Yeah. Okay. Of course, ChatGPT can't answer it. The chatbot isn't dumb. It's just don't have to. Yes, okay. Exactly what we need now. Kasi ang kailangan natin, well, ang gusto kong buuin is para siyang, yun nga, chat na may kinalaman sa, ang sasagot is yung may kinalaman lang. So, paano patakbuhin tong item count, which is my startup, na gustong-gusto siya ng gustong-gusto siya ng mga F&B right now and even ano tawag dito? The pharmacist. Real-time stuff pag nagbawas ng inventory, tapos yung inventory,
like, yeah, yung presyo niya, nasa katapat ng mga regular POS, but yung functionality niya, it's like, medyo lumalapit-lapit na sa mga ERP na enterprise applications, no? Teka lang, tatayo ako, guys. Okay na. Too much pahinga. Taas ko lang to, ano mo. Yan. So, the thing is, yeah, kailangan ito ng ano, kailangan ito ng chat na may konting tanong. Ang bilis naman din na matutunan, like a day or two after they let us talk to their one of their IT guys, no? Nagets naman nila agad, no? So, yeah, yan, how to transact, no? POS, di ba? Yan. Check out, complete. So, from one, kanina one yung last nun, ngayon zero na lang. Napakalaking bagay nun. Imagine, di ba? Like, you don't need to imagine. Malamang na-experience yun na bumili sa butika. Pag bumili kayo, meron po bang ganitong gamot, Urodin or antihistamine or whatever. Gagawin nung, so you will feed the docs niyang item. Yeah, we will feed the docs. Right now, ang aming mga docs ay nasa Tango. If you, if you know Tango, ito yung mabilis ang gawaan ng mga documentation. I want to feed it to the LLM and matutong sumagot ng mga basic sana yung LLM. No? So, yeah, going back, pag nasa mga butika, di ba, like, pag magtanong sila, nagpupunta pa sila sa cabinet, tinitingnan kung may supply pa or whatever. Mabilis na nila nagagawa ngayon dahil nakikita na real time yung pagbabawas and everything. Yeah, naka-web socket pa yun, Redis and everything. Pero yun nga, like, nagamit namin yung matutunan namin sa mga previous startup na tinulungan namin and everything. But naging ano yung app, naging sobrang bumulusok yung app sa features. So, ngayon nakakalunod for us, for like say 3 to 4 branches na butika or stores or franchises na hindi naman sila like super techy. So we need some kind of we need to provide some help before yung mabilisan. Sometimes kasi syempre yung support may off yan matutulog din yan, hindi naman 24/7. Ay may client kaming 24/7. So at least may makakasagot. So yun, that's the plan, no? Makagawa ng ganun. Then, yeah, using some other tools na available lang yun. I don't want to code everything from zero. So, yung mga available lang yung mga browser use, yung mga DeepSeek model na maganda yung pagkakagawa, no? Plus, I can run it locally, no? So, ganda nun, panalo. So, yeah, ganun sana yung gusto ko, no? Want to do that. And balik tayo dito. So, it would be yeah. So, of course, ChatGPT can't answer it, okay? Tapos tayo dyan. This is an individual retrieval augmented generation. The language model's answer is augmented by context retrieved from a source not part of its original training. That's really good. Exactly what we need. Scalable version of RAG system would be able to answer any student question by, yeah. Galing. The first component is a document. Galing nito, hacker nun. Yeah. The first component is a document or a collection of documents based on type of product. So they are used to ingest various types of data into the system. Document loaders. Don't need document loaders actually. Web lang sana, pero let's see. LangChain implements hundreds of classes for code document loaders to read. Okay. Data from various document sources such as PDF, Slack, Notion, Google Drive, and so. My goodness, it's super good. Each document loader class is unique, so they all share the same load. You can load a PDF and a web page in a LangChain. Goodness. PDF docs, length. PDF, length. JavaScript yan, di ba? PDF docs contain 4 document objects, one for each page. While web docs contain only one. Can view. Okay.
So, ito yung gamit niya, yung LangChain Community Document Loaders, web-based. So, pag tagumpay ito, we're good. Okay? Text splitters. Ito parang may nabasa ako sa nakaraan. These documents are linked. So, sinasabi lang naman niya na yung LangChain library, which is yung parang ginagamit natin kanina, fast API na. Yung LangChain, nagko-contain siya ng yung mga functions, methods to particularly like i-load yung data. So aside sa docs, hindi ng LLM na maka-access sa DB pa. Possible? Or I think, hindi ko alam kung meron silang ganong capability. It's up to you pa rin. Like, ano tawag dito? It's up to you to the point na yung nasa database mo, ikaw pa rin yata yung mag-turn into like a JSON format or like a RAG-friendly format. Parang hindi pa siya rekta na bigyan mo siya ng ganito and GG na. Yeah, tapos may mga password dyan, di ba? Like, tapos at password, ganyan. So, hindi pa. I think hindi. So, pag nangyari yon, nakarekta na sila, ah, yeah, saan natin maraming gagawa talaga ng local nila, sarili nila. Kasi they might not trust, no? Yung mga magti-train. Kasi may mga encrypted passwords dun, baka madali. Mga users nila and like, maybe may gumagawa na niyan. Hindi ko lang alam. But ako at least, yep, i-compress pa siya into a small, then yeah, embeddings para makapag-run. Yep, correct. Ganon. Pero like, yun nga, inaaral ko pa eh. So hopefully, yeah, tugma-tugma lahat. No? So, keep install LangChain splitters. LangChain offers many types of text splitters. Under its LangChain text splitters package, they differ based on document type. Here's how to use recursive character text splitter to split plain text based on a list of separator. Got it. So, like, as a whole yung pinapasok mo, ito yung bahala para. So, somewhat, pagdating sa kung nakapag-Elasticsearch na kayo, para siyang ano, no, yung gram, no, yung n-gram analyzer. No? So, somewhat, tinotokenize niya pa, which is ito, tinetext split niya para mas madali. Chunks by 50, chunk overlap 10, function length function, tas separators. Okay. So, carriage return, tama? Carriage return. Dalawang carriage return, isang carriage return, double space, which ito, hindi ko alam, parang blank lang to eh. Hindi ko alam ba niya ginawang splitter to, ang huli. Pero let's see, no? Chunks, text splitter text, tapos pagka text splitter niya, pinarint niya, you know? Okay, rag, kaboom, inabab. This splitter is versatile and works well with many use cases. Creates each chunk with a character count as close to chunk size as possible. Okay. It can recursively switch between which separators split. Okay. That's matalino yun. At to keep the character count. Okay. In the above example, our splitter tries to split the new lines on new lines first, then single spaces. Okay. Pero yun ang una niya, ano eh. Double carriage return eh. Anyway, meaning like second paragraph yun, di ba? So, kasi kapag isang enter ka lang, single lang yun eh. Wala na ako. Embedding model. So, single spaces and finally between any characters to reach the desired chunk size. Okay. There's so many other splitters inside LangChain splitters package. Here's some HTML. Oh, lapit nito. No? So, pwede kang baka ito yung ginamit nila para ano nila, natawag lang, scrape nila yung let's say Wikipedia, scrape nila yung wiki tapos in HTML section nila sa ganun natuto. Well, another, you can do this is, kung nagagawa mo sa HTML or sa web pages, that means lahat ng public GitHub repositories, pwedeng
pwedeng gawin to, no? Ayan, like that. Anything na may authentication wall, kailangan pag-sign in, kailangan po mag one-time PIN or whatever kind of authentication para makapasok sa website, that might be safe, no? Hindi siya basta-basta may script. Yeah. Okay, Python code, text, recursive. Yeah. High power computer sila yung magawa na ito. Embedding. Oh, grabe. Okay. Looks like uh, lumalagpas na tayo sa target natin. Kasi palalim na ng palalim. So, tatry muna natin yung loaders. Try natin yung loaders. Let's see if we can achieve yung objective natin. Talaga. Web loader. Load. Under files, under the hood. Okay. Okay. These documents are later given embedding later are later given to embedding mo to understand. Okay. Kailangan din natin embed yung embedding models, no? For specific on other types of so but first, parang sobrang interesado ako dito. Long chain. Yan. Yan. Balikan natin yan. Yan. Click natin. Yan. Yan. Okay. So kailangan daw natin. So tinuro niya yung text splitters kasi uh, yung splitter after natin makuha yung text natin, well, after natin, sabi niya rito, makukuha natin yung text from a web docs using this. The first uh, uh, mayroong isa lang daw. Tapos, ito yung content, no? I'm not sure kung ano yung 125 nire-represent niya sa akin, 300, but you can view docs here, integrations. Yeah, mamaya, titingnan natin ano yung tsura niyan. Let's see, no? Gamit yung Fast API natin. Good thing is nakaset up pa tayo ng REST para like i-rest lang natin lahat to when we're trying to view. So text splitters. Okay. So okay na tong text splitters. Once makuha natin yung text, ito na yon. Ito na yung gagamitin natin para ipasa dito sa sinasabi niyang embedding models. Once documents are split into text, they need to be encoded into their numeric representation, which is requirement for all computation models. Okay? So, dinumero na siya, no? In the context of RAG, this encoding is called embedding. Ang isa. They create a vector representation of piece of text that captures the That's na yan. LangChain supports all major embedding model providers such as OpenAI, kaboom. Okay, ito, OpenAI embedding. Basta hanggat walang kailangan na key. Baka pwede gamitin na natin yung local natin. So first shape of first embedded chunks by output. Okay, to embed a single query, you can embed query. You can use embed query method. Query, what is RAG embed? Okay, get ko yan. In large-scale RAG applications where you may have gigabytes of documents, you will end up with gazillion text chunk vectors. There isn't any use of them if you can't store them reliably. Okay. So meaning, may database, ayun na nga. Here's a snippet of code that embeds the content of a page and stores the vector in a Chroma vector database. Chroma that runs entirely on your machine. My goodness. Babaan ako ng Chroma ngayon. Okay, docs, GitHub. How it works. So pag i-install ko siya via Python, yun na yun. Installation. Aray ko. Okay. Getting started. Yeah, exactly. Kung may TypeScript version. Yeah, ganyan. Python na tayo. Okay, mukhang yun na nga yun. Sure. Okay, so web-based loader, exactly. Then chunks split. Then Chroma, DB.
Similarity. Venga. Okay. So, DocsDB similarity search. Oh my goodness. Let's go. I'm excited. Parang yun na, no? That's it na, di ba? Yun na yung pinakakailangan natin, di ba? Chroma. Ayun na, GG na, no? Ay, di. Okay na nga. Tapos na nga siya. So, ngayon niya palang i-explain dito yung itsura ng ano, yung itsura ng project na gagawin niya. Okay. Yeah, yeah. I want to struggle, guys. Install natin pa isa-isa without checking yung ginawa niya. Yeah, let's struggle. Yeah, I mean, like, if you have the you have the luxury to struggle. Ano ibig sabihin ko? I mean, ano nung gagawin? Wala naman eh. Wala namang kapalit to pag nagkamali eh, di ba? So, like, madidili lang tayo ng mga ilang minuto. But, alam mo yun, pag naitama mo lahat, makakalimutan mo na bukas yun eh. Pag nag-struggle ka, pag nagkamali ka, nag, nahirapan ka, yun yung maaalala mo na mahaba-habang panahon. So, yeah. When you have the luxury to struggle, try to struggle. Pahirapan mo yung sarili mo. May luxury kayo. Pero pag wala, no? Kailangan mo solve agad, kailangan may pasa bukas. Wag. Pinaka-shortcut yung puntahan mo. Yan lang naman ang ano. May papayo ko sa inyo, no? Yan. So, yeah, balikan natin. Mga in-install. Let's try, let's try this, no? The thing is this, no? Document loaders. Okay. Okay. Pip install. Langchain. Tama. Pip install Langchain. Yan. Iwan natin. Yan. Or, kailangan ba naka-dot document loaders? No idea. Let's try. Pip install. So, we have the luxury to fail. Let's try. Oh my goodness. Malaki to, chong. Okay. Okay. So, dali, no? So, we have the Langchain. Tuloy-tuloy na natin. Langchain text splitters. Pip install. Okay. Tapos, I think kailangan natin ng ano, yung, eto, OpenAI embeddings. Yeah, kailangan. Tapos pagkatapos ng embedding, saka natin magko-chroma. Correct. Langchain chroma. Okay. So, let's G. Mantik na ako mag-yarn install. Pip install. Okay. May nakita akong TikTok TikToken. Okay. So, hindi ko alam. Ginagawa nun. In the future, tingnan natin. Buti ba siyang bulot? Ito yun. Pip install. Okay. Okay. Malapit-lapit na tayo sa target natin. Malapit-lapit na. Nararamdaman ko na ang tagumpay. So, just to check, hanap tayo dito. I believe meron tayo sa inventory items, tapos seasoning. Ito. See more help. So, ang gamit namin ay Tango, which is ito na yung Tango natin. May image, may images, no? Hindi ko alam ngayon kung web loaders, nakakaano siya, nakakabasa siya ng images, no? Which okay lang, no? Relax lang. So, saka natin problemahin yung mga ganun. Ano lang, one monster at a time. Hindi natin hayaang sabay-sabay dumating yung mga monster, no? Isa-isa lang. Okay. Yeah.
Sorry guys ha, hindi to yung regular online meetup natin na magpabatian tayo or whatever. Pero yep, next time na lang yung ganong klase. Just want to learn this stuff and total, nandito naman na ako and ginagawa ko na. Why not i-Zoom tapos share na rin sa inyo. Matuto na rin kayo. Good stuff. I think good stuff to. We are like million miles behind, no? Sa mga magagaling na magganito. But wouldn't hurt, no? Na malaman din natin paano nila ginagawa ang mga bagay-bagay. Okay, let's G. Ah, sana yun? Hmm, Alam mo yun? Sabi, re-replace na yung mga junior devs. Ganyan. I mean, like, re-replace na rin naman tayo. Eh. Di tingnan natin kung sino yung magre-replace sa atin. Ano kakayahan niya? Paano binuo yung magre-replace sa atin, di ba? Yeah, that's the thing. It will hurt. Okay. So, yun. Ah, web loader. Okay. Dito tayo. Dito tayo. Hindi. Dito yung mga ano natin. Web. Ah, hindi ganyan. No? Yan. Web loader. Web. Ay, hindi siya nag-auto. Okay. So, gawin natin to. Ayan. Dito na sa baba yung ganyan. Tapos tanggalin natin to. Web-based loader pala yun. So, ah, ito. Item count. Dali. Item count. Yun. How to transfer items. Okay. Web. Uh, web load. Web loader. I see to how to transfer stocks. How to transfer stocks. Yeah. Okay. Let's go. Okay. Bigyan yan. Ulit naman. Kasi nakakabalas din yung ano yun. Oops. Okay. Anyway. Nag-run ano. So, oops. Tayo. Yan. So, next natin dito. Wait, sa pinagsasabi ni Pogi is, okay, eto. Yan. So, pagkatapos strip, yun ang problema ko. Ano yung tsura na ito? Page content. While web docs contain only one. You can view B0, 0.1 docs here. Okay. Party tutorials. Okay. Let's see. No? Let's try. So, dito, ang gawin natin is data. The data is ito. Okay. Oh. Kailangan pa natin i-load. Okay. I see how to transfer docs load. Sure. So, dito, gawin natin yan. Tapos ganito, sabi nila, first daw, page content. Let's try to see page content. And see anong pwede natin makita ron. No? Tama ba? Page underscore content. Tapos, nagra-run pa ba yung ano natin? No. Correct. Ano to? Module not found. Okay. Good stuff, no? So, hindi na scrape. Ano yung ginulang natin? Yeah, susuko na tayo mamaya. Titingnan natin yung gawa. Pero, subukan natin solve to. Okay, each document, reload daw. For specific. Okay. Okay, no? Sabi niya rito, base.py, PS4.
Ah, alam ko na, ano? Ano yun? Yung kailangan, ano, install mo, no? Pwede ba to? Pip install BS4. Okay. Okay. Nawala yung error. Aha. So, matandaan na namin ngayon na hindi basta-basta lahat ng tinuro niya, kompleto na agad yung mga pip install. Meron pa pala mga ganun. Kaya sabi ko sa inyo guys, try to struggle. Yeah, yeah, yeah. Na, hindi yata ng beautiful. Gian, ano na, mukhang nag-explore na siya sa ganito. Or nabasa niya na to. So, yeah. Uh, Ngayon, buksan natin to. Let's see. How to transfer items by branch location. Dang, dude. That's the only. Wala, hindi nakuha yung iba. Title lang. Yeah. So, yep. Sadness overload. So, nakuha niya na yung title. My goodness. Web-based loader. Wait lang. Page content. Web path. Proxy. Hindi ito yung return. Ito yung mga parameters na pwede may pass sa kanya. Let's see. Uh, Control F, page underscore content. Okay. Hindi yan ba? Wala. Page content. Oh, dapat may ganun. Gayahin natin yung gawa niya. Tingnan natin ba? Yeah. Wala ko. Matter of, yep. Hindi tayo titigil yan. Hindi yan nakuha ng tama yung ano. Yeah, let's see. Okay. So, itong number na to very specific. Like, parang sample niya lang. Hindi ako sure dun. So, let's try. Yeah, exactly. Specific number siya tayo. Okay. Yeah. Let's suko. Gawin natin yung sasabihin niya dito. Step by step. Creating project structure. Pwede natin lagpasan to. Malalim-lalim yan. Okay. Conda. Oh, in this, you need to create Conda. Conda is, ano yan? Ano? Python something. Conda Python. Getting started with Conda. Conda is a powerful command line tool. Okay. Gets. Relax. Baka hindi natin kayanin. Baka hindi na natin kailanganin. Okay. Okay. Wala tayong BSF. Okay. Okay. Please web loaders. Please web loader. Please web loader. Ah, yung web loader. So, sa kasamaang palad, hindi siya gumagamit ng web loader. Okay. Web-based load. Okay. So, we're on our own. Pero don't worry, guys. Nandiyan ang kakampi nating si Claude. Tigil tayo dyan. Ayan. Okay. Ah, dito. Okay. So, I am trying to uh, uh, use at web-based loader. Wala pala. Okay. Yan. I'm trying to use web-based loader. Hindi ko pala natin. Web-based loader of uh, from this doc at tapos where you. Okay. Add new doc. Okay. Tayo. Yan.
Okay, LangChain web base loader. Okay, okay. Okay, but my issue is it is not s- getting it's not getting the full full content of the web page of the web page. The return is just a title. The page page content is just the page title. Uh, Please help me set up uh, set up to get the content of the whole page. Of the web page. Okay, let's go. Let's freaking go. The issue is like really because the web page you're trying to scrape is a JavaScript head. Meaning server client side rendered doc. Oh, please. Ano hindi? View page source. Goodness gracious. So tayo sa ilalim. Try natin mag-search. Sana hindi. No? I think naman, pero possible. Ayan eh. Hindi. So, client server side rendered siya. Wait lang. Pag ito, J. Ay, next.js, oh. Next data. So, next.js siya. Kaso, nasan yun? Receiving is by is optional. So, JSON siya. JSON siya na hindi siya nire-render as HTML. Hindi siya ini-spit as HTML. Ini-spit siya as JSON. Ay, freaking Tango.us. Okay. Suko tayo doon. Let's get something else. Ito item count. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan ito. View page source. Sorry, hindi ko na-enlarge. Control F. So, papasin nyo sa page source ng item count, yung sinerch ko, this is part of span, no? This is part of the HTML na ini-spit ng server. So, the server side render, na Google crawl siya, na-scrape siya. Unlike dun sa ginawa nitong pambihirang Tango.us, ang ginawa niya, naka-JSON siya, tapos ginagawa niya, nire-rehydrate niya lang yung front end. This is React technology. And actually, not much on React. Meaning, may extra state management na ginagamit. Heist. Money heist. Okay, let's go. Dito tayo. Gamitin natin ito sa item count. Meaning, we just need to, kailangan namin gawin is like, kami gagawa ng documentation na i-feed dito. That's okay. Okay lang yun. We can create that. We can like do the documentation, make sure it's server-side rendered para dual purpose. We will have a live documentation ng item count. Tapos, feed namin yun sa LLM. Tapos yung LLM, possible na yun yung matututo to answer questions. Right now, aim lang natin is makakuha ng content. And malagay sa Chroma DB. No? Okay. Let's G. Kaboom. Nagkaroon na? Okay. There you go. Thank you. That's what I'm talking about, baby. So natin to. So let's go. Okay, next natin is, after we do that, iba yung ginawa niya. So hindi siya web-based loader. So basically, hindi natin siya ganong magagamit. Yung una niya tinuro. Yun yung magagamit natin. So, pero pag ganyan, since kayo naman yung may-ari ng docs, either lagay nyo na lang sa feed. Yeah, exactly. So, what we're going to do is like, magagawa kami ng docs.itemcount.io, which is on the way na. Ginagawa na namin. Then yung magiging, gumagamit kami ng, I forgot the name.
I think Gitbook. So gumagamit kami ng Gitbook. Yeah. And I'm guessing tong Gitbook naman is like, yeah, siguro man server-side rendered to, no? So dapat server-side rendered talaga. Anyway, meron kami ginagawa sa Gitbook. And then we will use that Gitbook to train. Para dual purpose, no? Like, makakaboom namin, makakagawa kami ng, ah, yeah, makakagawa kami ng tulad nito. Yan. Yan. Makakagawa kami ng documentation like Gitbook. Then every page, yeah. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Yeah. Like, yung image na naiintindihan ko. I think, let's make sure. Naiintindihan ko yung image na nag-load siya. Kasi hindi naman sa server-side rendered yun. Talagang dumarating talaga yun. Tapos kinakasya ng browser. Pero ba't parang kasama yung text? Sorry. Let's see. Sana mali ako. Sana mali ako. Okay. Okay. So, Control F. Okay, perfect. Hindi. Naka-server side rendered na maayos to. So, yeah, of course, no? Kailangan na i-index ni Google yan para pag sinearch mo, whatever words dito, may chance na lumabas sila. No? So, that's good. So, hindi ko rin kasi gano'ng mag-trip, hindi ko gano'ng trip mag-ano. Siguro, like, kung magtitrain kami sa sarili namin, hindi ko napapadaanin sa PDF. Like, kung JSON na everything, like, or like, text na may proper na question and answer na. Tapos, isa pa sa ginagawa ko is nire-review ko yung mga, may chat support kami, which is real people yung sumasagot, but that's Taglish, no? I want to explore the possibility na makuha yung mga chat na yun, ma-feed din. Kasi lalo na yung mga nag-thank you, nag-reply ng thank you, nag-reply ng it works, thank you, ganyan. Gusto kong ano yun, gusto kong makuha yun. And that's going to be really helpful. Combine mo ng proper documentation na ginagawa namin ngayon via Gitbook. Gawa kami ng RAG-friendly na format, feed namin dito sa ChromaDB and we try locally. So, ganun yung gusto kong mangyari. Yeah. Okay. So, this is good. No? And then, let's do this. Ano nyo? Gusto ko to eh. Comprehensive RAG stuff. Okay. Gusto ko siya eh. Gusto kong balik-balikan to eh. Saka like, baka marami pang sinulat to eh. Sino ba to? Si Bex G. Bruce. No? Baka puro ganito yung writing niya eh. So, kanya learn, no? Access para makatulong sa kanya, no? So, yeah, let's go with the text splitter. Load. Okay, web base. Okay, yep, text splitter. G to G, it's nice to see more people learning. I started local community. Oh, sige. Let's check, no? Nasaan yan? Sa Facebook yan, bro. Like, ano natin? Okay. Ano pangalan yan? I started local community for AI. So if you have time, join I aid, no? Sorry, hindi ako kagalingan sa ito. Let's G. Turo mo. Ito, ano? Ito ba? AI dev. I think ito nga. 28 members. Yeah, join group. And you are Gian Hirakawa. Tama, brother? Yep. Okay. So, yeah. Yes. Why AI? Yeah, mukhang ikaw nga yun. So, that's good, no? Hindi pa ako super focused, no? Marami-raming ginagawa pa. And may mga CTO stuff and CEO works and everything. And nagme-mentor din ako. But I really want na makatulak dito. Using yung knowledge ko na nakuha sa ilang taon na rin pag full stack, no? So, that, no? Combine natin. Ang ganda ng possible na kalabasan.
na makagawa tayo ng mga Petmalo na apps, TextSplitter. Okay. So, so anong kulang dito? So yung docs is the docs ng page content. So yung output ng loader yung docs. Output ng load no. Okay, so that's good. Ito yun. And then, there you go. Tapos, recursive text splitter. Bakit wala kasing ano dito, no? Control enter. So, let's G, no? Ah, from text splitter, lang chain. Okay. Ito pa. Okay. Ano pala siya? Alis na pala siya. Kaya pala hindi siya nakareply. Okay. So, chunks. Okay, okay na, no? So, chunks. Then, chroma tayo. Chroma. Etong chroma, we can just put it on top, no? Ah, ito. Correct. Tapos yung DB is dapat dito, no? Yung DB sa taas, dito. Yan. Yan, exactly. So, okay. So, next ito is, i-query mo na, no? DB, wait. DB chroma from documents, chunks. Open it. Tapos, i-query mo siya. So, po pwede ng ano, pwede ng ganito, status, success. So, hindi ko na kailangan siya assign sa DB, no? Kasi, ayun, no? Pinuquery pa siya. So, teka, on the fly yun? So, pag nag-learn ka, so on the fly din yung pagkuquery. I don't like that. Hindi natin ganong gusto yun, ano? Meron bang ano? Okay lang, relax. So, output. Uh, Nainis ako dun. Pero tingin ko makukuha natin to. Ayoko ng on the fly. Siyempre, alam mo so pag ano ka, nag-learn ka, is yung handler mo ng DB. So, dapat nagpo-persist na anytime pwede mo pa i-query yung database. But yeah, I mean, like, makontento muna tayo. So, this one, query natin is like this. Tapos, query natin is what is item count? What is, why is item count important to food and beverage stores? Okay, there you go. Okay. So DB, ayan na. So DB docs. Ayan. So, ito yung docs na return ng query. Which is, natuto siya from yung kaninang reply ng ito. Tingnan natin kung naglalang. Okay. Refresh natin. Internal server error. Very good. Kailangan ng OpenAI key. So, possible kaya hindi OpenAI yung gamitin. I think, yeah. Baka pwedeng hindi OpenAI. Yep. Gets ko yun. Wait lang. Ah? Sige. May request. Yeah. Yun na lang matitira natin. OpenAI embeddings. Wait lang, guys. Ayan. Ito. LangChain OpenAI. Yun. Okay. Yeah. Kailangan nga. Baka po pwede na hindi ano.
na ano, ah, long chain, meron bang ano, llama? Open llama. Okay, okay. Perfect. Yes, I think kailangan natin. So, hopefully magamit natin to. Kasi, wala ayoko na ano. Okay. Okay. Paano papalitan yun? Mm, from, um, from long chain underscore, Olyama, import, uh, ayun, Olyama embeddings. So, possible kaya na ang gagamitin natin dito is yung embeddings. Okay, perfect. Tapos, hindi natin gagamitin ito, yung OpenAI. Tapos, alam ko, meron akong Olyama dito. Okay, yan. Tapos, alam ko, dapat may Olyama run mo siya. Pwede bang ganito yun? Olyama run DeepSeek 8B. Okay. So, try natin ulit. Error ulit. Ang sabi niya, um, missing. Okay, good thing. Okay. At lead root. Ayan. Trying to uh, to do live chain, but encountering this. Very Hmm. Okay. Sino yung phone ko? Ay, kailangan ng ano. Message na si Ben. Wait lang. So, kailangan ilagay ko kung ano yung ano niya. Wait lang. Sabi niya dito. Yung model, no? Ayun. Model. Okay. So, ang model natin ay, wait lang. Alam ko dito may Olyama ko eh. Ito. Okay. So, ang kailangan is model. Close natin muna to. Model. Pwede yan. DeepSeek. So, reloading tayo. Let's try to do it again. Yan, naglo-loading. Okay. Bingo. That's a bingo, guys. Okay. Metadata. Success. Our comprehensive system not only takes care of inventory management, but also acts as an alerting and monitoring page content, document, bang. And that's it. Successful tayo, guys. Yes. Okay. So, ayun. Nakasagot yung ating nakasagot si DeepSeek ng something na wala naman sa kanya nung tinrain siya, which is
yung about sa startup natin, yung item count. Pero nasagot niya yung sa tanong. That's it, Pansit. Okay na ako, guys. At ako may gagawin pa. Pag may tanong sa Discord na lang, ah. Okay lang ba? Pero yeah, successful tayo. Nagawa natin. Yeah, yeah. Thanks, thanks, thanks. Thank you sa inyo. Thank you sa pagsama. Yeah. Thank you rin kay Gian. No? So, ang galing na nasabihan niya tayo. Pero malupit niyan, wala tayong in-spend na pera for an API key. Nag-download na ako ng DeepSeek. Available naman online. And nagawa natin. Ano yung parang AI na ginamit mo magtanong? Ah, eto. Composer. Ano yun na to? Cursor. Ito ba yun? Yeah. Cursor. Cursor AI. Kaboom na kaboom. Gumana. Okay guys, yun lang. Pag may tanong, may chatlin din naman sa Discord na lang ha. Salamat ng marami sa inyo. Nag-work from vanilla Python to Fast API to RAG and RAG and LangChain. Thank you. Bye-bye. Stop sharing and